So hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, thank you po sa mga nagbagong subscriber po natin. So konting update lang po sa ating mga subscriber. Nasa 513 na po tayo ngayon. So yun, nakakatuwa kasi magwa 1 month pa lang talaga itong YouTube channel ko. So YouTube channel natin, medyo marami na tayong subscriber and marami na rin views yung mga videos natin. So nakakatawa. Thank you. At first parang sa una po kasi parang medyo yun, akala ko walang manonood ng mga videos ko. So yun, salamat po ng marami sa mga nakakapanood. Paki-subscribe na lang po and paki-click na lang po ang ating mga notification bell. Yan. So paki-like na rin po ang ating mga video. So in this video, talakayin po natin na pag-usapan po natin kung bakit nga ba hindi nabibili yung mga coins natin na meron tayong hawak-hawak. So yun. And sa video ito rin, pasasalamatan ko rin po yung mga solidong subscriber natin at solidong nagko-comment palagi sa atin. So konting update lang po pala sa ating watch hour. So yan po, nasa 1,088 na po tayo. So medyo malayo-layo pa siya para ma-monetize tayo, pero okay lang yan, goods lang yan. Tuloy-tuloy lang po sa paggawa ng video. So wag na natin masyadong patagalin. Tara, let's go. So hello guys, mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So yan, konting update po sa ating mga subscribers. So yan po, nasa 513 na po tayo. So yan, in this video ating pong talakayin kung bakit nga ba hindi nabibili yung mga coin na hawak po natin. So sa una kong nakikitang dahilan, so una, panonood ng maling video. So yan, maling info yung mga nakakalap natin. Tapos ang gagawin po natin niya, syempre i-aalok po natin yan doon sa mga coin group natin. Syempre yung iba, lalo na yung mga matatagal ng kolektor o yung mga baguhan lang din na hindi marunong, ang gagawin po niyan is tatawanan po kayo. So yun, isa sa mga maling aspect na nakikita ko, na bakit kailangan tawanan, ba't hindi ba pwedeng turuan. So, yun ang isa sa mga nakikita kong mali na ginagawa ng ibang collector natin. So, yun, sana naman na wag nating ignore yung mga bago, kasi lahat naman din tayo dumaan sa aspeto na yan, na naging bago tayo, nagpaturo tayo. So, yun, magandang gawin din ng mga baguhan is magsaliksik din bukod dun sa panonood natin ng video. Kung wala tayong makuhang magandang information, gawin natin, magsaliksik din tayo. So yun, sa video naman na aking laging tinatampok, yung ginagawa ko naman, binibigay ko naman po yung tamang pricing po ng mga barya. So para mas maliwanagan po kayo. So pangalawa, yung kunyari meron tayong semi hard to find, mga hard to find, or yung mga hinahanap ng ibang collector. So minsan kasi kaya hindi po nabibili yung mga coin natin, meron man tayong hawak nung coin na hinahanap nung buyer, is ang mangyayari po kasi, kunyari for example, yung coin na hinahanap ni buyer is magandang kondisyon na, kunyari ganito, magandang kondisyon na ganito hinahanap niya. Tapos ang mangyayari po kasi niyan, syempre may shipping po yan. So magkano nyo ba pwede maibenta to? Siguro mga 50 pesos. Yung shipping po na sinasabi po is 120. So yun, minsan nakaka-cancel. So mas maganda kung mag-aalok kayo, medyo marami. Nasa ganun, pag nag-alok po kayo, hindi naman po talo yung bibili. Kasi minsan na nakaka-cancel po dahil po sa mga ganong aspeto. So pangatlo sa nakikita ko, hindi pagbabasa ng caption. So yun ang pinakamahalaga, at yun po yung madalas kong napapansin sa sa atin, lalo na pag nagpo-post po sa mga group. So yun, bibigyan ko po kayo ng isang example. Kunyari ganito, naghahanap ako ng ganitong kondisyon na barya.
So sasabihin ko doon, I'm looking for lower year nga 2002. So yan kita nyo naman po. Brilliant condition or good condition or AU. Ano ba yung brilliant? So yun yung magaganda, suabe, goods na goods, pang frame po talaga. Yung AU condition nun, parang ganito rin po siya. So yun, naghahanap pa ng frosty type, yan ganyan po. Tapos ang i-aalok po sa inyo is ganito. Yan. So yun, unang-una dapat magbasa po muna tayo ng caption o nung sinasabi nung bibili or yung naghahanap. So yun, nagpo-post siya ng ganito and then ibibigay nyo sa kanya is ganito. So yun, common po yung ganito, circulated. Hindi po siya, wala po siyang value. So madalas po kasi nangyayari, nagpo-post nung mga buyer ng ganito, naghahanap ng ganito. So ang i-aalok nyo is ganito. So yun, iwasan po natin yun mga boss. And pang-apat siguro yung pag kunyari may coin tayo na maganda, kunyari nakakuha tayo ng mga semi hard to find yan, semi hard to find, mga katulad nito 2016 na 10 piso. So makikita niyo yung kondisyon niya is hindi na siya maganda. So ang gagawin po natin para medyo presentable o magandang tignan, ang gagawin natin is lilinisin natin ng panglinis. Linisin natin ng mga ganito. Yan, mga metal polish. So never, wag po tayong maglilinis ng coin. So ito, may video po ako para dyan. Yan po, may video ako dyan patungkol po dun sa paglilinis ng coin. Yan, makikita nyo po. Tapos may video rin po ako ng mga RDE or yung mga error. Ito po. So yan. So para sa akin, wag lilinisan ng barya and wag po nating hayaan na po natin na ganito na medyo madumi, medyo hindi maganda. So yun. Ito pa, isang mga kunyari ito. For example, ito po. Sinasabi nila, libo-libo daw ang presyo. So, yun. Ito po yung maling paniniwala o maling impormasyon. So, ito po, masasabi ko po dito is common lang po ito. So, medyo kakaiba nga po siya sa mga 10 pesos natin. Yan. Ito po yung mga nakagawian nating 10 pesos. Pero, kung mapapansin nyo po is kakaiba po yung pinaka-design niya. Ito po yung mga commemorative natin. So ano ba ang value nito? So masasabi ko is magkaroon man po siya ng value, hindi po gaano kataas. So siguro mga 20 pesos. Yan, magandang kondisyon, maganda-ganda. So ito nga po, papakita ko sa inyo isang example. Ito nga po, yung ganito na naka-blister, nagkakahalaga lang po ng 120 to 150 pesos. Diba? Napakaganda. Ito po yung tinatawag nilang blister pack na Malbar. Ayan. Ayan, mapapansin po natin. Mas dihamak na mas maganda po itong isa. Ayan. Ano natin ng konti. Ayan, diba? Mas pure, mas detalyado po ito. Makikita nyo po talaga, sealed po siya. Ito po yung ginagawa ng BSP para po sa ating mga kolektor. Yan. So, yun. Kita nyo naman. Nasa 120 to 150 po yung ganito. So, yun. So, sa akin lang mga boss, mga ka-coins. So, kung maghahanap po tayo, ito mga boss, yan. Ganito yung mga patuloy kong binibili. Yan. Makikita nyo, lower year po siya. Year 2000 po. Pero yung kondisyon niya, yan malayong malayo po siya dun sa mga coin na sinasabi ko. So, yan to. Circulated na po itong isa. So, ganito po yung mga hinahanap ng mga kolektor. Yan. So, yun kita nyo naman, napakaganda pala, napakapulido. Yung umiikot po na liwanag dyan o ilaw dyan, yan po yung frosty type na 2000. Year 2000. So, yun.
lagi lang po tayong magtatanong, and wag po tayo mahihiya na magtanong sa sa tamang tao. And yun, kung bibili po kayo ng coin, make it a point or make sure po na legit po yung bibilhan po ninyo. So legit check nyo. At the same time, mas maganda i-video call nyo po yung tao para hindi po kayo ma-scam. Kasi ang golden rule po kasi, pag bibili po tayo ng barya is payment first. Pero depende pa rin po yan sa pag-uusap po ninyo. So yun, kung mag-aalok kayo ng ganito sa akin, pwede ko pong bilhin. Basta set lang po. Pero kung malapit lang po kayo at medyo kaya naman po na dayuhin, so mas maganda. Kaya kong bilhin o puntahan po kagad ang inyong barya. Yan. So patuloy pa rin tayong bumibili ng mga ganitong kondisyon na coin. Yan. Kita nyo naman, gwapong gwapo. Nakalagay pa sila sa capsule. And yun, konting advice lang din, wag po kayong bibili ng mga booklet o yung mga lagayan ng coin na booklet katulad nito. Yan. So wag po tayong bibili niyan. Hindi naman po sa sinisiraan ko yung produkto na yan, pero experience ko po kasi yung magaganda yung coin or maganda yung coin na nilagay mo doon, and then a few months pumapangit po siya, nawawala po yung kanyang natural luster. So I suggest po na bumili po tayo ng ganito na coin capsule. Bukod sa matibay, protektado yung coin nyo, may lalagyanan po yan na ganito. So yan, ito po yun. Yan. So yan. Yun, lagi po tayo mag-iingat. Paki-subscribe na rin po ako sa aking channel. So yun, magsi-shoutout na po tayo sa ating mga solid na followers. Ito po. So yan, ito po. Boss shout, si Boss Ramil. Boss shoutout naman dyan. Ramil Biana ng Cainta Rizal. So yun, big shoutout sa iyo, Boss Ramil. So yun, si Sir Jess The Hunter. So yan, suportahan po natin yung kanyang channel. Yan, coin collector din po yan si Sir Jess. So Sir Jess, shoutout sa iyo. Salamat sa palagian mong pagko-comment sa akin. So yan, next, si Sir Virgilio Garcia. So yan, napaka-solid nito ni Sir. So halos lahat ng content ko from day 1 hanggang ngayon na coin series number 40, solid na solid, lagi pong nagko-comment dyan si Sir Virgilio. So thank you sir sa walang sawa o patuloy mong pagko-comment sa aking mga posts. So sunod si Sir Rolando. Yan, Rolando. Yan si Sir Rolando. Yan, collector din po yan. So marami siyang mga masasabi kong tingin ko, marami siyang mga solidong coin kasi yung mga comment niya is solid na solid din po. So medyo may mga idea siya regarding sa mga coins. So ito, next po natin si Sir Jose Neri. So yun, good day sir, tuloy lang and God bless. So yun, nakikita niyo naman po yung comment niya. So suportado tayo ni sir. So sir, thank you sa walang sawa po ninyong pagsubaybay sa aking mga video. Thank you ng marami. And then next po si Sir Ramil. Yun, si Sir Ramil na lagi din nandyan para sa atin. So boss, thank you sa walang sawa at patuloy po ninyong pagsuporta. So yan, tuloy-tuloy lang po tayo ng pagko-comment na sa ganon manalo po tayo. Magpaparapol po kasi ako ng GCash. So next, si Ma'am V. Ito medyo nagko-comment din po ito, pero hindi na masyadong madalas, pero nakita nyo naman yung comment niya, mga comment niya, solid na solid to si Ma'am. So alam ko Ma'am, lagi ka pa rin nanonood kahit hindi ka mag-comment. So thank you Ma'am ha, thank you ng marami. So sunod po si Sir Ronald. Yan, si Sir Ronald yan, lagi po nagko-comment na patuloy lang Mac, and God bless. So sir, thank you rin sa suporta po ninyo and sa walang sawa po ninyong panonood sa akin. So yan, itong video na to is para po sa inyo talaga to. So next po natin
Si Sir John. Yan, si Sir John. Bituon. Yan. Si Sir. Ito po yung solid din nating nag-comment. So, Sir, na-touch talaga ako doon sa comment mo. Nakita mo naman, ginawan ko pa ng ng video yung mo. So, ito po yung video na ginawa ko kay Sir. Yan. Ito po yun. So, Sir, thank you ng marami. So, next. And Sir, shout out sa wife mo and dalawa mong magaganda at sexing mga anak. Yan. So, yun. Sir, tuloy-tuloy lang po ng panonood. Salamat po ng marami sa suporta. So, si Ma'am Cassandra. So, Ma'am, thank you po sa lagi niyo pong pagsuporta sa aking channel. Yan. Thank you, Ma'am. Si Ma'am Karen nga ba? So, yun. Ma'am, thank you po sa pag-subscribe niyo po sa akin and tuloy-tuloy po na panonood ng aking video. So, thank you, solid. Salamat po ng marami sa mga comment po ninyo. And kung may mga ibebenta po kayong coins, ma'am, i-PM nyo lang po ako or mag-comment po kayo. So, ito si Sir Benedict. So, ito isa sa mga nabilan ko ng coins. Dalawang serye na yung nagawa ko na bumili ako ng coins. So, ito yung mga serye yan. Ito, yan yung una. And then, ito, yan. So, yan, dalawa yung masasabi ko na serye na nagawa ko na bumili ako sa kanya. So, sunod, si Ma'am Nenita. Yan. Ma'am, thank you sa pagko-comment mo na yan, may binibenta ka po yata sa akin. Ma'am, i-PM niya po ako para matingnan po natin yung coins po ninyo. So, maraming salamat po. And ito si Sir Raul. Yan. Lastly, si Sir Raul Ramirez. So, Sir, yun yung comment po niya. Good day, boss. Ignore those negative comment. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. So, yun. Sir Raul, ito yung mga isa sa mga, yun nga po, sa sinabi ko, isa sa mga naging mentor ko nung nag-start pa lang po ako dito sa coin industry. So, thank you ng marami sa mga nagko-comment po palagi sa aking video. Ayun. Gaya nga po na sinabi ko, promise ko po sa inyo, kahit hindi pa po tayo monetize, mabibigay po tayo ng pa-Gcash pag naka 1K subscriber po tayo. So, yun. Salamat po ng marami sa walang sawa po ninyong panonood sa aking video. So, yun lang po. Sa susunod na video, mga boss, mga ka-coins, mag-iingat po sana tayo palagi. Maraming salamat po ulit. Paalam.